Yung ano kasi, may nagtimbre sa akin. Yung isa kasi sa confidential informant, di ba parang sinabi ko na yata, tegi na. Tegi na! Sa isa sa confidential informant na tegi. Baka nag-i-enjoy pa rin ng pulburon hanggang ngayon. Sa langit. Di ba? Kapag nag-ano ka ng pulburon, nasa langit. Kaya nga sabi ko, ng isang gabi, magtanong tayo kay Gloria Diaz. At siya yung anak niya. Sino yung anak niya? Yung Daza. Tanong natin. Baka may alam sila. Tanong natin. Baka marami silang mga ebidensya. O, tanong natin. You know what I mean? Mga kababayan. Grabe, ano? Ganito kababo yung gobyerno ninyo. Ganito sila. Ganito kayo, araw-araw, ang Malacanang, party here, party there, tapos martial law, papategi yung mga Facebook natin, 'di ba? Dahil daw tinitira natin ang mga ang mga sindikato sa gobyerno. Niyuyura ka ng ating freedom of speech, Isabel Daza, sabi ni Bruce. Tanong natin, baka marami siyang picture kay daddy niya. Tanong natin kay Isabel Daza ng bonggang-bongga. Baka nasa kanya ibang ebidensya. Okay? Balisa si Jinggoy kaya dinadaan sa galit. Si Nico Cositeng, di ba nagsalita? Sabi ni Gina Oligo, nga no, si Nikki Cositeng kaya patawag natin. May nakakalala ba kayo ni Nikki Cositeng? Pa-interview natin si Madam. Madam, I salute you. Alam mo, talagang dapat nakinig kami sa'yo eh. Nabudol, dapat talaga huli naman talaga pagsisisi. Ikaw ang maingay din dati na sinasabi mong bangag itong presidente. Sabi ni Mel Cordova, Maharlika, yung presenter kanya sila yung naupo sa panahon ni Pinoy. Mismo nanggaling sa bibig niya na nag-resign siya, na naupo si Tatay Digong. Ngayon si Marcos bumalik sila, balik sindikato. Si Kakdak, may posisyon pa ba siya? Parang niya, yung Kakdak, yung walang kwenta. Close friend ni Marcos Jr. ang tatay ni Isabel, sabi ni Con Palacios. Baka nga siya baka nga, kasi sabi sa akin ng ating informante, patay na raw. Baka siya isa sa informante. Andiyan naman sa NBI yan, kung di lang dinukot. Andiyan sa NBI yung record, kaya nga paulit-ulit na sinasabi ni Morales eh. Pinatay ba siya yung informant? Hindi ko alam, palangga. Sabi ni Maria Tata, hindi yun magsasalita si Isabel kasi ninong niya si BBM. Ano kaya ang feeling ng may ninong ka, no? Tapos laging high sa pulburon? Sabi ni Third Archivist, kinuha nila lahat ang kasamaan. Sabi ni Dark Angel, deceitful government. That's true. Sabi ni Adoracion Liberato, Marika, hindi naman tinanong yung issue ng tinanong ni Jogoy, ang kaso ni Morales. Ayun na nga. Kaya ulit-ulit sinabi ni Morales na, Your Honor. Wala naman mga honor. Dapat kung ako doon, dishonorable. Subukan niyo ako ipatawag sa Zoom. Lahat kayo tatawagin kong dishonorable. I-contempt niyo na akong bonggang-bongga. Ikahon niyo ako dito sa Zoom. At least sa Zoom. Diba? Lahat kayo ba? Hindi naman kayo ka-honor-honor. Diba si Jenggoy, anong honor? Sino ba nagpauso yung mga honor-honorable na yan? Dapat nga ang address nyo, Jotang Jimenez. Dapat ganun eh. Baguhin natin. Kasi, yung respeto ay in-earn yan. Hindi yan pinapwersa. Ginagamitan dishonorable. Honorable, horrible, dishonorable. Halos lahat kayo dishonorable. Umarap kayo sa salamin. Ikaw, Jinggoy, I'll tell you something about Jinggoy. May nag-message sa kanya. Ito, sumagot ka. Hindi ko dapat sasabihin to, pero sige na lang. Makulit itong nag-message sa akin. Alright. Ito ha, makinig ka. Ano ang ginagawa mo sa Lucky Chances Casino and Fine Dining dito sa San Francisco? Okay? Jinggoy, mamati ka, Dodong. Anong ginagawa mo sa San Francisco pag pumupunta ka dito sa Lucky Chances Casino? Ayon sa ating informante, ginagastos mo ang pera ng bayan, pumupunta ka dito at humihingi ka ng
nag-i-issue ka ng cheque kay JV. Paano ba to? Teka. Okay. Nung isang beses na pumunta ka dito ay nakipagjaway ka, ayon sa ating informante, di umano sa isang Amerikano dahil sa naglalaro ka ng poker dito sa San Francisco. Wala namang problema. Naglalaro ka, okay? Ayon dito mga palangga, ito daw ay nung hindi ka pa nakulong. So, ito history na ng buhay mo. Kasi you talk about credibility. Kaya ito kinakwento, ang tao mga puting ahas, nagsasabi sa atin, sinisira mo si Morales, yung credibility niya. Ikaw pala ito, ay may nakaaway ka daw na kababayan ko dito, okay? Nag-i-issue ka daw ng personal check na malaking amount, $40,000 to $50,000. Okay? Kasi hindi ka makadala ng cash ng pangsugal. Ayon dito, pera daw ng bayan, di umano. Sabi ng informante. Noong pumunta sa cashier, naku, na-witness niya talaga, oh. Okay? Okay. Naghiram ka ng cheque kay JV Ejercito na kapatid mo. Kasi si JV Ejercito, mayroong US account. Okay? Ngayon, mga palangga, okay. Yun lang. Nagkakasino ka daw dito ng bonggang-bongga. Ayon sa informante, hindi ka makadala kasi $10,000 lang ang pwede mong, above. Hindi ka na, unless i-declare mo, magbabayad ka ng taxes. You can bring more than, gusto mo isang truck, dali mong pera, magbabayad ka lang ng taxes at siguraduhin mo lang na pera mo talaga, hindi na ako sa bayan. Wala naman akong prakailan kung nagkakasino kasi ako nag-enjoy din ako sa kasino, yung mga stats, pero hindi ako naglalaro ng $40,000. Diba? Hanggang $100, $200 lang siguro. That's it. Okay, let's talk about dito sa topic natin, nagiging irrelevant na. Pero kasi ito, para nasa Senado tayo. Pero ang pinag-uusapan natin dito, pinakita ninyo kung paano nyo balahurain si Bato at si Morales. Kaya nga, nire-represent nyo sa taong bayan kung gaano kayo power tripper, abuso sa batas, walang hiya, walang kwenta. Sabi ko, mabaho pa kayo sa tungaw. Right? Alam mo yung nagsasabi ng sound, iba block kita. Dali lang gigil ako. Ngayon lang ako manggigil sa'yo. Hindi, time out muna kita. Minsan, time out na kita, balik ka na lang mamaya. 30 minutes, okay? Pagtapos na ako. Okay? Ayan. May pinatay ako ngayon. May ginorgor si Maharlika. Okay. Gorgorin natin ang mga pangit. Money laundering. Sabi ni Maria Teresa, hindi pwede ka naman, pero kasi never pa naman ako nagdala ng $10,000 ng mga ganyan eh. So, pwede mo i-declare. Magbabayad ka lang babayaran mo lang ng tax yun, I believe. Pero ko pa kasi nasubukan. Okay. Ay, Zoro! Hindi ka hindi ka Romonda ka dyan. Romonda ka ng bonggang-bongga. Camel Toe, how are you? JV may US account. Okay? May mga bahay daw kasi sila dito eh. Yun na nga masakit. Ang mga politiko, sarap ng buhay. Pasugal-sugal sila dito. Bumibili ng bahay sa Amerika, sa Paris, gamit ang pera ng bayan, pati mga kabit nila, pabahay, pa-Hermes, lahat. Diba? Yung wag ko na lang banggitin kasi mukhang nananahimik. Wag na lang yun. Tsak na lang, pag nag-ingay yung senador na yun na binila niya ng bahay dito, yung girl lalo niya. Oo. Ang ganda naman tayo, hindi natin lahat aawayin. Pag nag-ingay ka, babalangalanan kita. Pero ngayon, medyo playing safe ka. O sige, pagbigyan natin. Alright? Sumisenya si Lasso. Wala si Lasso, wala yun. O, tingnan mo, nawala na. Tingnan mo, Senator Bato. Ano yung mga na-miss doon? Yung passport na 2 ni Bitong, ni Emeterio Bitong. See that? Dapat may mga listahan. O, yung mga staff ni Senator Bato, pwede ba? Ayusin nyo naman yung trabaho ninyo. I-itemize nyo. Kasi ginagang up siya, i-itemize nyo yung mga issue. Itanong doon yung passport ni Bitong.
Kasi we talk about credibility. Irrelevant tungkol sa PIDEA leaks, pero siya ay nandyan sa PIDEA na gumagamit ng 2 passport ay hindi siya approve ang kanyang appointment. Pero sumusweldo sa taong bayan. Yan, Senator Bato, ang mga napaka-importanting issue. Sana, alam ko nga, ginang-up ko, yung mga pagkahaba-haba na kwento, na paulit-ulit na presentation, na nasagot mo na nga, na sinabi mo na nga, na authenticate mo na, naniniwala ka, and we really appreciate that, Senator Bato. Mas, alam mo doon ko nakita si Senator Bato, maano siya yung, hindi siya a-hole, katulad ni Jinggoy at ni Escudero. Talagang, ano siya yung, kahit na minsan, nagwawala din lolo mo. Sabi nga ni Pangulong Duterte, yung ngangabel siya minsan yan, saan-saan napupunta. Pero makikita mo yung kanyang patience. Mafe-feel mo yung patience niya. Alam mo, inaabangan ko talaga, sabi ko, Bato, Pik, wag kang di ba nagko-comment ako? Sabi ko, wag kang magpapa-intimidate. Wag, mabuboljak ka. And we're so happy na nindigan ka. Alam mo kung anong gusto namin ayaw naman namin tong maghaba ang hearing na ito, Senator Bato. Kasi syempre sayang naman yung time at pera ng bayan. Pero pag pinatawag mo si James Kumar, pinatawag mo si Lisa, dahil wala namang immunity yan eh. Ipatawag mo si Lisa Marcos. Ayaw mo ipatawag si Bongbong Marcos, ipatawag mo si James Kumar, si Lisa, si Ochoa. Ito yung magkakasabot eh. Yan ang ipatawag mo. Huwag mo nang yung pagkahaba-haba, uulitin na naman nila, ganun-ganun, the same thing. Tapos si Jinggoy, intimidate na naman niya si Pwede ba ikaw, i-contempt mo yung kapwa mo, senador? Contempt ka, kulong ka, balik ka sa kulungan. Ganunin mo nga, charing lang. Okay? Pero kasi kung ako talaga noon, kung kahit na kunyari, kaibigan ko si Jinggoy, at ako yung senador, ganun-ganun, keep your mouth shut. Diyan ka lang, stay put. Stay! Mamaya ka. Patapusin mo ako. Ganun dapat ang mga senador. Hindi kasi, Your Honor, I agree. I can't agree. Sabi niya, I can agree you more. Mga ganun-ganun. So, Your Honor, naintindihan ko naman. Ako pag ganyan siguro, pag ako nandiyan, dishonor. Dishonor, tahimik ka muna. Okay? Tahimik ka muna dyan, dishonor. Dishonorable. Si Kumar at Satanas are partners in crime. Senator Bato, eto ang total nakakarating naman sa iyo yung mga impormasyon. Kasi, Committee on Public Order, although PIDEA leaks, pigain mo si Kumar ay mayroong kasong panggaga, pangchuchuk-chak. Ayon sa mga lumalabas na impormasyon sa internet. Extortion, yung sinabi ko. Bigay ko sa'yo, forward ko sa'yo yung send ko sa common friend natin, yung sulat. Huwag mo namang hayaan, Senator Bato, na may Indiano na gumugurgur sa kapwa mo Pilipino. Huwag mong hayaan na may isang Indiano na sangkot sa kidnapping. Kinikidnap ang ating mga kababayan. Based dun sa expose o sa article pala doon sa internet. Pilipino ka eh. Tapos magpapa-intimidate kayo o kasabwat itong Jonghit na ito. Kumar Jonghit. May Jonghit. Ay nako. Anyway mga palangga. Malala ang problema ng ating bayan. But I'm looking forward na magsilabasan ang lahat ng mga Pilipino at magsalita na sa kalsada, sabi nga ni Jonathan Morales, at ibigay ang inyong hinaing, ibigay ang inyong sentimiento na meron kayong bangag na presidente. Bangag at bartek na presidente. Mga kababayan, I will try my best na maka-interview natin si Mr. Jonathan Morales. Again, this is your fair lady Marlica. Would you believe, hindi pa ako natutulog simula nung nag-vlog ako. Yeah, diba? Alindog ko totoo. Simula nung nag-vlog ako last vlog natin, hindi pa ako natutulog kasi nag-celebrate kami ng Mother's Day. Happy Mother's Day, nagluto pa ako. Nagluto tinola, dinuguan, panihaw, lahat pinost ko. Grabe ang powers ko. Iba energy ko, mga palangga. Diba? Hindi naman ako nakapulburon. Anyway, I'll see you later. Thank you.